Hi mga palangga! Thank you for watching this video. It's Megan JP and welcome to Diary Nilangga YouTube channel. If this is your first time watching our video, here in our channel, we're giving contents for self-improvement, life tips and tricks, and helpful reviews. And for today's video mga palangga, it's going to be another cleaning vlog na naman. So, with my previous video, I shared how to clean LG washing machine front load. And today mga palangga, share ko naman sa inyo kung paano nga balinisan ang ating mga coffee maker, especially this Hanabishi coffee maker. So if you have coffee maker and you would like to know how to clean your coffee maker, well, this video is perfect for you, so keep on watching! So, ito na nga mga palangga ang ating coffee maker, which is yung Hanabishi coffee maker. Basically, mga palangga, nabili namin to last year pa. And so far, matibay pa rin naman siya mga palangga. It works on its purpose pa rin naman. Minsan lang namin siya gamitin mga palangga kapag sisipagan kami gumawa ng coffee. Kasi, alam mo na, mas madali pa rin gumawa ng coffee gamit yung mga 3-in-1, yung timpla-timpla, yung papakulo lang ng water. Ito kasi, kailangan mo yung coffee na pang coffee maker talaga. Tapos kailangan mo mag-antay. Ayan. So, may mga times na nakakatamad gumawa. Kasi, alam mo yun, pang maramihan na kasi siya. So, kailangan dapat kung madami kayo, mas better na mag-coffee maker. Pero, ayan, matagal na namin siya nagamit. So far, matibay pa rin naman siya. Hindi pa naman siya faulty. Wala naman siyang sira. And, nakakatawa naman itong Hanabishi coffee maker. Para yung mga palangga, ginawan ko yun ng vlog. So, if you haven't watched that video mga palangga on how to use this Hanabishi coffee maker and also the details like yung price, availability. So, you may also watch that video mga palangga or that vlog after this. But for now, focus muna tayo kung paano nga ba siya linisan. And to be honest, this is also the first time malaman kung paano nga ba talaga siya yung tamang paglinis nitong coffee maker. Kasi basic lang ginagawa ko lang, nililinis ko lang itong kanyang itong kanyang pad, tapos yung mga gilid, yung gilid nitong Hanabishi coffee maker, tsaka itong nasa taas. So, yun lang yung mga nililinis ko. Pero, hindi ko nalilinisan yung pinakaloob nito, yung nagaya ng water. So, yun yung gagawin natin ngayon, mga palangga. At sa mga gagamitin natin, mga palangga, kailangan natin ng water at saka vinegar. So, wala akong ibang klaseng vinegar. So, ito na. Itong Silver's one. So, ito yung gagamitin natin sa paglinis ng ating coffee maker. So, haluin muna natin itong suka dito sa water. So, mas maganda kung gano'ng kadaming amount ng water, same din ng vinegar. Pero dahil konti lang yung laman ng vinegar ko, tsaka gagamitin pa namin sa pagluto. So, siguro mga konti lang. Siguro mga kalahati na yung gagamitin ko for this cleaning tutorial. So, ayan, nailagay ko na yung vinegar. Medyo napadami nga yung paglagay ko kasi diba dito yan kanina. Ayun o. Medyo madami yung nailagay kong vinegar. Pero yan na, hahalo na natin siya sa water. And then, ilagay na natin siya dito sa ating coffee maker. Ayan. So, para naka 9 cups naman tayo. 9 cups, yes, I think 9 cups. Okay na yan, sapat na yan. Yung iba naman mga palangga, pinupuno talaga nila. Pero ito, okay na yan. So yan, nalagay na natin yung water na may halong vinegar. And then, ang gagawin natin is, buksan na natin siya. So, para lang tayong nag-brew din ng coffee. So, ganun din yung kanyang process. So, ayan, buksan na nga natin siya. Kapag nagkakape ako mga palangga, lalagyan ko pa siya ng coffee filter. Even though may filter na siya sa loob. Pero this time, syempre hindi natin lalagyan ng coffee filter kasi wala naman tayo nilagyan ng coffee din sa loob. Ayan. So, wait na lang natin siya. Naamoy ko talaga yung vinegar. Ayan, nag-ano na siya. Na-extract niya na. And by the way mga palangga, umuusok yun dito sa part na ito. Sa taas. Diyan, umiinit din siya dyan. Ayan, mukhang tapos na. So, patayin na natin siya. Look. Nagagalit yung ating coffee maker. So, patayin na natin. Ayan na. Ito na yung na-extract niya water. O, diba? Ang gagawin ulit natin, lalagay ulit natin ito for the second attempt. Second attempt ng paglilinis. Ayan.
Pero syempre, hindi natin naubusin kasi may mga natatanggalan na ng dumi. So, yun. Ano yan. Let's try ulit natin for the second attempt. Go. Then, buksan ulit natin siya. And while we're waiting mga palangga, matapos yung kanyang second round of cleaning, sagutin ko muna yung mga questions. May mga questions ako na-receive with that video mga palangga. Yung first vlog ko with this coffee maker, kung paano nga daw ba initin. For example, may natira pa, so tapos gusto nyo ulit gamitin yung natira, so paano nga ba siya initin sa coffee maker. So basically mga palangga, wala nang option na initin siya sa coffee maker. It's either kailangan yung initin na talaga siya manually sa inyong mga stove. For example, may laman siya, tapos hindi nyo naubos, so kailangan nyo na siyang pakuluan gamit yung ibang option. Kasi wala nang option magpakulo dito ng tubig sa coffee maker. So, ayan na mga palangga. Patapos na rin siya. So, kahit anong vinegar naman mga palangga, pwede nyong gamitin. Okay. Napulo na siya. So, patayin na natin. Tapos na siya. So, buksan natin siya mga palangga. Oh, may init-init. Tapos, ang gagawin natin, tatapon na natin to, of course. Pang dalawahan lang. Pero it's up to you kung gusto nyo tatlo. Pero okay na to. Dalawa na. So, tapon na natin yung laman niya. Next naman is water naman yung gagamitin natin sa pagpapa. Di ba pa yung third attempt is water na, pure water. So, tapon natin to. And also much better din mga palangga na hugasan na rin natin ito. Kasi, baka may mga dumi pa siya dyan na iwan. So, tanggalin natin yan. Hugasan natin. Pati ito, hugasan na rin natin ito. Block. After nun, so, lagyan natin ng pure water. So, pure water na palangga. Ang ilalagay natin. Mas maganda kung medyo madami-dami ng water. Like 8 cups to 10 cups. Ito kaya, saan kaya abutin niya? Oh, umabot siya ng 10 cups. Perfect! Ayan, okay na yan. So, yun ulit gagawin natin. Bubrod ulit natin siya. Pero at this point, water na yung laman niya. Wala nang kasamang vinegar. So, buksan natin siya. Ayan, bubrod ulit siya. So, ayan. Mukhang clear na mapalangga yung water na lumalabas. Pero, wag tayong pakampante. Wag tayong pakampante. Isang ano pa natin, isa pang session sa palit ng water refill. Pero at this point, tapon na natin yan. Syempre hindi na yan natin gagamitin kasi nagamit na natin yung water na yun. At ayun na nga, mukhang paubos na yung water. So, pwede na nating i-turn off. Okay. So again mga palangga, hindi sabon yung hinuhugas dito sa loob ng coffee maker ha. So, maglalagay lang kayo ng water, tsaka may kasamang vinegar para malinis niya yung loob. Tsaka matanggal niya yung mga dumi sa loob ng coffee maker. Ang pwede nyo na hugasan, syempre, itong lagayan, tapos yung kanya mga filter dito sa taas. Yung mga natatanggal, yun, pwede nyo hugasan. Tapos punasan itong gilid. So, ito na, na-extract natin for first, yung puro water. Ayan, medyo malinaw-linaw na siya, pero anuin pa natin ng isa. Daanan pa natin ng isa pang water. Tapon muna natin to, tapos palitan natin ng bagong water. And ito na nga, for the last na session na road. Ayan. Nakakailang gas kaya to. Oops. Ayun, mabot din siya ng 10 cups. Okay. So, ito na yung pinakalas natin na pag-brood ng water. Okay, buksan na natin siya. Ayan, nabuksan na siya. So, mag-brood na ulit siya. For the last attempt. And at this point mga palangga, mas malinaw-linaw na yung water niyo. Diba? Compare kanina. So, ayan. Wait lang natin siya matapos. Okay. By the way, yung Hanabishi coffee maker mga palangga, madami siyang mga sizes.
So, depende sa ilang cups na kaya niyang may produce na coffee. So, kapag gagawa kayo ng coffee mga palangga, make sure lang talaga yung sasakto sa kakailanganin yung amount ng cups ng water. Kasi sayang naman kung ikaw lang tapos 10 cups yung gagawin mong coffee, di ba? Parang sayang lang. Yan, mukhang patapos na siya mga palangga. So, patayin na natin siya. So, that's it mga palangga. Mukhang okay na yun. Nawala na yung amoy ng vinegar. Puro water na siya. So, okay na to. Pwede na natin to. Hala, tingnan mo. Pwede na natin to itapon. Ayan. And then, ang next naman natin gagawin mga palangga is hugasan natin itong coffee filter. Hugasan ulit natin yan. Tapos punasan natin ito. Tsaka syempre, hugasan na rin natin ito. So, ayan mga palangga na yan. Nahugasan ko na siya. Wait ko na lang siya matuyo. Pero it's up naman tuyo kung gusto nyong punasan na lang. Kung ayaw nyo magantay na matuyo siya. So, ayan. Wait ko lang siya matuyo. Pwede ko naman siyang punasan. And then, saka siya babalik dito. Pero for now, while we're waiting na matuyo siya, pupunasan na rin natin itong gilid niya. Gamit tayo ng tissue, malinis na tissue. Ayan, punasan natin to. Itong nasa taas, ito nasa gilid, tsaka dito sa kanya mga gilid-gilid natin para complete yung paglilinis. Linis na natin siya. So, tuyo na rin ito ang ating mga parts ng coffee maker. Ayan. Mas maganda mga palangga kung lagi-lagi kayong gumagamit ng coffee maker. Kunwari sa isang buwan is maabot kayo ng mga more than 5 times na gumagamit ng coffee maker. So, mas maganda kung linisan nyo siya mga palangga like once a month para naman kahit paano yung mga dumi niya sa loob is natatanggal niya. Every month, ganun. Once a month, linisan nyo yun yung coffee maker. Or, mas maganda din kung twice a month, ganun. Kung saan kayo comfortable, diba? Mas maganda kasi na mas malinis yung ating iniinom. Walang kasamang, alam mo yun, alikabok. Kasi may mga times na alikabukan yung loob niya, lalo na kapag matagal na siya hindi nagagamit. So, mas maganda na linisan nyo din yung inyong coffee maker. Hindi porket na ano siya, kumukulo is safe siya. So, mas maganda pa rin na linisan nyo pa rin siya mga palangga. Para yung napuproduce niya na coffee is wala masyadong kasamang mga dumi, alikabok, ganun, diba? So, that's it for now mga palangga. I hope you enjoy watching this video at nagkaroon kayo na idea, especially sa mga gumagamit ng coffee maker dyan. I hope this video helps a lot kung paano nga ba linisan nyo yung coffee maker. Kapag may iba kayong way na paglilinis na inyong coffee maker, please share it in the comment box. At kapag nagustuhan nyo itong video na ito, please don't forget to hit the like button and subscribe na din mga palangga for more videos or helpful videos like this. And muli, thank you so much guys for watching. It's me again, JP, and I will see you all on my next video. Bye!